Totoo ba na wala nang kontrol si Senador Marcoleta dito kay Sergeant Orly Gotesa na kanyang iniharap sa Blue Ribbon Committee bilang testigo na nagdiin kay Saldico at saka kay Martin Romualdez nung nakaraang hearing? Ito kaya ko tinatanong kasi may mga report ngayon na tila nagbago na raw. May report pa nga na bumaliktad na at mukhang siya ay nagamit o nagpagamit sa mga naninira sa gobyerno. Wow! Kasi kaya po ito ay pinag-uusapan natin. Ngayon po hindi sigurado kung nasan siya. Itong si Orly Gotesa. Sabi ng Philippine Navy at Philippine Marines, wala sa kanila. Yan ang tiniyak ni Senator Ping Lacson. Sabi naman ni Mike Defensor, nakasama ni Senador Marcoleta, na siya nag-produce dito kay Orly, na nasa Marines ito. Baka nakalimutan ni Senador Marcoleta at saka ni Mike Defensor na si Ping Lacson maraming kaibigan sa military, retirado man o aktibo, kasi maliban sa kanyang pagiging senador, yan ay naging PNP Director General. Kaya nire-respeto yan ng mga general. Ngayon, ang sinasabi ni Senador Ping Lacson na nagbabalik na chairman ng Blue Ribbon Committee, wala sa military, wala sa Marines. Itong si Orly Gotesa. Nasa siya ngayon? So, lalo hong nagkaka-interes ang Senado, ang Blue Ribbon Committee, at saka tayo siguro magka-interes na rin, na talagang siya ay dapat humarap muli sa public hearing sa November 14 para malaman kung ano nga ba siya ngayon. Siya ba ay kakampi pa ni Mike Defensor at ni Marcoleta, Senador Marcoleta, o siya ay bumaliktad na? Kasi may mga report na di umano nagsisisi na, di umano may matinding paratang pa, nabayaran lang daw, kaya siya ay pumayag na testigo para siraan si Romualdez at Saldico. Yun ang paratang. Pero alam naman natin na dapat yung Saldico at Romualdez talagang dapat imbestigahan. Kaya lang iba yung sinabi kasi nito si Orly doon sa unang pagdinig. Ngayon lumalabas yung di umano'y bumaliktad. Siya lang ang makapagtatama yan. Kaya dapat siyang humarap muli. Siya yung magsasabing kaya ba niyang panindigan ang kanyang mga naunang sinabi at sinumpaang salaysay kahit na may problema sa notary? Or talaga bang nagbago na siya at aamin siyang nabayaran lang o tinakot lang? Siya po kasi ay dating membro ng Philippine Marines. So ngayon hindi natin alam kung nasaan ito. Kasi nagsalita na ang Philippine Navy, nagsalita na si Senator Ping Lacson na wala daw sa kamay ng militar. Itong dating military ito. Abay, nasaan siya ngayon? Delikado yan. Kasi pagkatapos itong undas na ito, maraming pwedeng mangyari. Magre-resume officially ang Kongreso at Senado after ng kailang mahabang recess sa November 10, kung di ako kakamali. Then November 14, naka-schedule na ang Blue Ribbon Committee. Natigil itong public hearing nila matapos mag-resign noon si Senator Ping Lacson as chairman. Pero kinumbinsi ni Senate President Tito Soto at majority ng mga senador na si Ping Lacson ang tama, may kakayanan, dapat muling maghawak ng chairman. Kaya ihahalal ulit yan. Kasi yung paglagay ho ng chairman sa mga komite, tinadaan sa plenaryo. Kaya sa pag-resume nila, pagbabalik sila November 10, anytime bago yung actual na election na hearing, i-declare ulit yan na as new chairman ng Blue Ribbon Committee. So, nako, ito nga pong paglabas nitong si Orly Gotesa ay ito po ay destabilization plot, parte po ito ng pagsira sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At itong destabilization plot na ito ay ilang beses naman na itong hindi natuloy, ilang beses na itong hindi nagtagumpay, ilang beses na itong walang nangyari. Pero marami pa rin po ang gusto na matuloy ito. Alam niyo yung tirada lang sila ng tirada. Kahit na anong issue, kahit na anong rally, kahit na ano pang paraan, titirada sila ng titirada para po itong ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno ay bumagsak. Kasi baka makachamba sila.
Kaya po, 'di ba, parang ang nangyayari, try and try until they succeed. Ganun po ang ginagawa nila. Nakita na natin 'yan, 'di ba? Nung palang etong si Kibulok hinuhuli po. At nung naipakulong na hanggang nung hinahanap hanggang naipakulong talagang meron pong mga destabilization plot. Laging meron pong panawagan ng pag-aaklas, laging meron panawagan ng pagsugod sa Malacanang, pagpapababa kay PBBM, lagi nating nakikita na 'yan. Ngayon po, ito pong isang dating general, si Ariel Querubin. Kernel lang yata to. Basta si Ariel Querubin, kilala niyo naman po ito at kumandidato din itong senador. Siya po ay naniniwala na ang pagpapalabas kay Gutesa ay isang destabilization plot. Ito po yung pahayag ni Ariel Querubin. And Colonel, ito, huling tanong ko na lang, no? May isa din, kasi di ba partner man, may mga umuugong na may destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Marami nagsabi na part ito si Gutesa nung sinasabing plot na yan. Kayo ho ba, anong saloobin nyo tungkol dito? Ito lang kasi mismong ako gusto nga nila na magamit yung pangalan natin. Marami nagbabanggit palagi ng pangalan natin kung saan-saan na yun nga. Kung titignan mo, dapat sabi ko nga sa taong bayan, mapanuri kayo. Huwag kayo magpapaniwala kaagad, hook, line, and sinker. Kasi obviously, nagagamit lahat ito sa propaganda. No? Pag ginamit mo yung Marines, alaman nila, disiplinado na unit ito, talagang fighting sa ano nga nila, di ba, na pag ito ang nakumpinsi mo na gaya niyan, sinusuportahan si Orly, kahit papano, they put credence to what they are up to. Mm-hmm. Okay, naku, maraming salamat po, Retired Colonel Ariel Querubin, sa oras na binigay nyo dito. Ayun, retired colonel pala. So, ito nga po ay isang destabilization plot. Baka nga naman makachamba sila, si Orly Gutesa, yung kanyang mga statement, yung bigat ng kanyang mga siniwalat, baka nga naman maging dahilan ng people power, malawakang rally, or isang pagkilos para po mapababa sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, si Orly Gutesa, siya lang ang nakakapagtulay. Siya lang, bukod tangi, na siya ang nakapagtulay from Zaldico to Speaker Martin Romualdez. Yan, siya lamang ang nakapagsiwalat niyan. Wala nang iba. Kaya nga po, di ba, hinangaan siya ni Ariel Querubin. Talagang siya po ay sinusuportahan pa nga sa kanyang ginawang pagsisiwalat. At meron pa nga pong post itong si Ariel Querubin na sana daw ay mas marami pa ang mga katulad ni Orly Gutesa na lumabas parang whistleblower para po isiwalat ang mga korupsyon na nalalaman. Kaya lang nga po sa nangyari na ito na pagtatago ni Gutesa, hindi na siya makita, hindi na malaman kung nasaan. Talagang questionable. Bakit? 'Di ba? Bakit hindi na mahagilap si Gutesa? Akala ko ba wala siyang kinakatakutan? Ayaw niya sa witness protection program dahil daw po kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at meron din daw po siyang mga kaibigan na magtatanggol para sa kanya. Pero nitong mga nakaraang linggo ay may inilabas itong si Marcoleta na issue na meron daw pong patong na 5 milyon sa ulo si Gutesa at natatakot daw po ito para sa kanyang kaligtasan. Kaya daw po hindi niya alam kung ito ba ilalabas pa doon po sa Senate hearing. Alam niyo po, etong si Defensor, si Mike Defensor, dating kongresista ng Quezon City, isa siya sa mga naglabas o nagpakilala dito kay Gutesa, kay Marcoleta. Doon pa lang sa pinakilala ni Mike Defensor si Gutesa kay Marcoleta, medyo duda na, medyo may pagdududa na tayo dyan. Medyo parang hindi na tayo, hindi na tayo magtitiwala. Bakit? Si Mike Defensor po ang naglabas noon kay Ador Mawanay. Baka po nakakalimutan ninyo, itong si Ador Mawanay, siya po ay isa sa mga lumabas din doon sa Senado. Ito yung mga nagsalita laban dito kila ano pangalan nito?
Laban kay Ping Lacson. Si Ping Lacson ngayon ang Blue Ribbon Committee Chairman. Ano yung coincidence? History repeat itself. Na ang isang Mike Defensor may inilabas na naman na fake witness katulad ni Ador Mawanay na siya po nga pinambala noon laban kila Ping Lacson at sa iba pa pong mga senador. Ano yun? Hindi pa ba nadadala itong si Mike Defensor o hindi natin alam kung anong papel nito sa destabilization plot? Kasi nga po si Colonel Arnel Kirbin naniniwala po na kasama sa destabilization plot ang pagpapalabas kay Gutesa at sa mga kumukontak nga po, may mga kumukontak na mga tao, mga retired generals para etong si Arnel Kirbin ay gamitin din ang pangalan para po pagmukhain na malakas ang kanilang kampanya para po para kunwari laban sa korupsyon. Pero alam naman natin na yung iba ang gusto lang naman ay maiupo si Sara Duterte sa pagka-presidente. 'Di ba? Kaya po dito sa paglabas ni Gutesa, maaring merong ang mga humanga dahil nga po sa kanyang katapangan sa pagsisiwalat ng kuno'y korupsyon na nalalaman niya, pagde-deliver ng pera, 'di ba, kay Zaldico at kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero po, alalahanin natin ang isang Mike Defensor noon gumawa na po ng ganitong katarantaduhan. Kaya po nasa taong bayan ang pagpapasya kung kayo po ay maniniwala. Kayo po ba, naniniwala po ba kayo kay Gutesa na na meron siyang kredibilidad talaga sa paglalabas ng nalalaman niyang korupsyon, o ito isang fake witness na may daladalang fake statement, fake documents para lamang guluhin ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? So ano po ang inyong pulso dito po sa issue na ito? Comment lang po kayo sa baba. Kaya kung darating si Orly Gutesa na isa sa mga testigo, maganda ito. Pero may report na posible daw dumating si dating Speaker Martin Romualdez dahil inimbitahan na. Ang relasyon kasi dun sa parliamentary courtesy, pag inimbitahan ang congressman, pwede siyang dumalo o hindi. Pwede rin naman siyang volunteer na dumalo sa public hearing. Ganon din na Senado. So pag dumating ito, maganda ito. Harap-harapan. Marcoleta, Escudero, na parehong buwanat kay Romualdez, then kung si Romualdez ay haharap, tapos nandiyan pa yung testigo si Orly, abay di, malalaman natin eye to eye, face to face, kung sino ang ating papakinggan at papaniwalaan. Mahalaga yan. Kasi continuous dapat ipagpatuloy ang live broadcast, social media at sa traditional media ng Blue Ribbon Committee. Iyan ang kailangan. Although meron na ding ilalive ngayon ng bahagya sa ICI, pero matipid, alanganin pa eh. Sa Blue Ribbon Committee, walang bawal. Kasi yan ay hindi naman korte. Yan ay, tawag dito, in aid of legislation. Ano yung masasabi yan? Di yun ang maganda, di ba? Kung magkakatagpo si Gutesa at etong si dating Speaker Martin Romualdez doon po sa magiging Blue Ribbon Committee hearing, maganda po yan. Magkakaharap sila, magkaka-eye to eye po sila. At taong bayan ang huhusga kung ito bang si Gutesa ay mayroon talagang bearing ang mga pinagsasasabi or ito ba ay nagsisinungaling. Alam niyo po, nito namang mga nakaraang panahon, nakita naman natin si dating House Speaker Martin Romualdez never naman itong nagtago, never naman itong umalis ng bansa para takbuhan ng kung anumang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya ako'y naniniwala na kung sakaling talagang siya po ay imbestigahan at ipatawag ng Blue Ribbon Committee hearing, chairman natin na si Panfilo Lacson, tingin ko pupunta po yan. Dahil alam niyo po, ang mga taong wala pong tinatago, hindi po yan umaalis, di ba? Ang paglipad o ang pag-alis o yung flight is a sign of guilt. Kaya etong si Zaldico, alam na natin kagad yan, nakita na natin ang mga ganyang sitwasyon. Katulad ng pagtatago ni Bantag, pagtatago ni Tebes, at ngayon pagtatago ni Zaldico na siyang isa rin sa mga matunog na matunog
na nagsimula ang korupsyon at gumawa ng korupsyon noong panahon ni Digong, na kung saan sila po ang kontraktor o ang supplier para po sa maanumalyang overpriced laptop na binili ng DepEd noong panahon ni Digong gamit ang pera ng procurement service ng DBM. Kaya po alam nyo, lahat ng mga naging transaksyon ng procurement service ng DBM noon questionable, dahil nga po ito ay nanggaling sa ibang kumbaga nanggaling yung pera sa ahensya at ang DBM na po ang namahala sa pagbili, hindi na po yung ahensya na yan. Si Sara Duterte naman ang nagsiwalat niyan, di ba? Kaya po yan naging malaking usapin din, malaking issue din, dahil nga po yan ay nagsimula sa panahon ni Digong. Kaya po itong si Zaldico, meron din tayong babasa, meron tayong nakikita na mga usapin na itong si Zaldico may posibilidad na ang nagpatakbo, nagpaalis ay ang mga kaalyado sa Duterte, hindi po sa mga kaalyado ngayon sa loob ng Kongreso. Ayan, kasi mas malaki po ang naging kumbaga yung lahat ng korupsyon na ginawa ni Zaldico ay nagsimula doon sa panahon ni Duterte, at kumbaga parang naging confident lang siya na hindi sila mahuhuli ngayon sa panahon ni PBBM dahil nga dumidikit daw ito kay Speaker Martin Romualdez. Kaya lang nga po, syempre, mahalata at mahalata yan, walang lihim na hindi nabubunyag, walang bahong hindi aalingasaw. At malalaman din ang katotohanan kung ito bang si Zaldico ay talagang kurakot o hindi. 'Di ba? Meron lang po talagang mga ibang grupo o tao na ang gusto po ay i-connect kay PBBM etong si Zaldico through dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayan. So malalaman po natin ang mga katotohanan na yan. Abangan natin ang update diyan at patuloy tayo maging laging nakaantabay patungkol po sa usapin ng korupsyon. Dahil ang atin naman pong Pangulong Bongbong Marcos hindi po tumitigil, hindi po namamahinga para po labanan ng korupsyon. Ang sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, meron lamang tayong isang ticket para labanan ang korupsyon, para maipakulong ang mga kurakot. Kapag po hindi maayos ang pagsasampa ng demanda, pagtitipon ng mga ebidensya, maaring ma-acquit, ma-technical ang mga kaso po na isasampa po dito sa mga taong ito. At hindi po natin yan kakayanin na itong mga taong to ay ma-acquit, makatakbo at hindi po mabigyan ng hustisya ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po sinisigurado ng ICI, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, DOJ, Sandigan Bayan, Ombudsman na lahat po ng kaso ay sigurado 100% convicted ang mga buwaya sa ating gobyerno. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.